Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ng mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang, matindi to, napuno na. Breaking news, BP Sara may matinding pasabog. PBBM tamba na iyak. So yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po rito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito na nga mga kababayan, bago po natin na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, may share lang po ako Ito mga karibyo natin, PBBM sa pagtatalaga kay Senator Angara bilang bagong kalihim ng DepEd. Marunong, masipag at nakakaunawa sa problema. Nako, talaga naman So yan po ang ni PBBM. Ito, may video po dito, pakinggan po natin, maikli lang naman ito mga kababayan at bigyan rin po natin ng komento. Ito na po. Hindi ko na malaman kung paano ko siya tatawagin, kung senator ba o secretary, dahil siya ang papasok sa secretary ng Department of Education, dahil nung umalis po si Vice President Sara, iniisip namin kung sino ba talaga. At kagaya ng kanyang nabanggit, ay napakaraming problema at kailangan ayusin sa Department of Education. Kaya nung naghahanap kami ng kapalit, palagay ko, alam ko na kung sino dapat ang ilagay dyan na marunong, dahil marunong at masipag at nakakaunawa sa mga problema at naiintindihan, naunawaan niya kung paano pandarin ang gobyerno para magawa lahat ng kailangan gawin. So yan mga kababayan, abangan po natin itong si Senator Angara kung ano po yung kanyang mga gagawing project. Baka naman yung gawin ni eto, opinion ko lang po ito mga kababayan, baka naman yung mga project ni Vice President Sara Duterte angkinin niyo pa. Kasi yung mga project po ni dating Pangulong Duterte inaangkin ninyo Ito po ang opinion ko mga kababayan. Sinabi po ni President Bongbong Marcos Jr. na ito napakaraming problema at kailangang ayusin sa Department of Education. Kaya nung naghahanap kami ng kapalit, palagay ko alam ko na kung sino ang dapat ilagay dyan. Ayan po ang sabi ng Pangulo. So meaning mga kababayan, alam po ng Pangulo na may problema talaga sa Department of Education. Ang tanong ko mga karibyo natin, bakit hindi nyo sinuportahan si BP Sara? Sa kabila po ng mga project ni BP Sara sa Department of Education, bakit hindi kayo nagsasalita sa paninira ng Kongreso sa kanya? Diba? Alam niyo na palang maraming problema, bakit hindi niyo sinusuportahan yung department? Eto na lang, baka sakaling ngayon ay suportahan niya or ng ating Pangulo itong siya, kasi sila na talaga nito naglagay Pero kailangan pa rin natin magbantay mga kababayan. Kasi 'di ba, may balita po na bilyones po ang agad-agad na ipopondo diyan sa Department of Education, 'di ba? O baka naman baka lang naman, 'di ba? Alam niyo na. Kaya kailangan bantayan rin natin 'to, Department of Education. Baka sirain nito yung nasimulan ni BP Sara. Ganun talaga mga kababayan. Pag may bahid ka ng kahit hindi ikaw, for example, si Angara, napaka straight, or malinis yung Angara. Sabihin lang natin hindi ko naman sinasabi na talagang malinis si Angara. Ang sinasabi ko lang for example, malinis po si Angara, pero yung mga nasa taas niya, may bahid po ng korupsyon. Yung mga taas pa, di ba? May Department of Education. Baka may bahid ng korupsyon. Ako ba? Ano ba yan?
hindi mo talaga mapipigilan yung sarili mo na mag-isip, hoy, yung pondo ng Department of Education, ha? Baka hindi naman yan mapunta dyan sa Department of Education. Parang ganun yung iniisip mo ngayon di ba? Ha? Dahil sa laki po ng ng pondo at agad-agad pagka-resign po ni BP Sara, nag-announce agad ng pondo ng Department of Education, sinama lang sa infra, no? Well, anyway mga kabayan, ano naman po ang inyong reaksyon patungkol dyan, kayo na lang po ang bahala. Eto mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Napuno na po si BP Sara. Meron na tayong preview niyan Yung pong palarong pambansa, no, hindi rin po siya nakisama. Pero sarili po siya, nanood naman siya ng palarong pambansa, no? At ang sinabi niya ron ay hindi totoo na hindi totoo na ayaw niya ng palarong pambansa. In fact, nahihanda naman niya sa loob ng isang taon. No, isang taon po yung paghanda nila diyan sa palarong pambansa. So, kung hindi ako nagkakamali, first time na uli yan mula nung nag-pandemic. Kaya mahaba-habang preparasyon yung ginawa diyan. Ayun nga po, no. So, wala rin siya ron sa opening ceremony. Mukhang ano po, hindi mukhang pinahiwatig ni BP Sara. Hindi na ako makikipagplastikan diyan sa Pangulo ng Pilipinas. Parang sa lahat ng ginagawa, yan na naman, makikipagngitian na naman. Di ba? Hindi niya na po matake ni BP Sara. Yun yung tingin ko dyan. Okay, no? Ito po ang sinabi talaga ni BP Sara. Tinanong po siya kung siya po ba ay dadalo ng SONA. So ito po ang sinabi ni BP Sara, no, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Ulitin ko lang po no, I will not attend SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Gulong-gulo na naman po, no? Yung mga mahuhusay pong mag-analyze. Si Barry Gutierrez, sabi ni Barry Gutierrez, we don't have a presidential succession law in PH unlike in the US. Kaya concept designated survivor sa batas natin. Isa pang abogado na mukhang at kinulang sa saligang batas. Hindi ko maintindihan si Barry Gutierrez. Sige, pakulan mo lahat at una pong tatawa ay tinitiya ko sa inyo si Barry Gutierrez. Mukhang in good mood po si Inday nung sinabi niya to. Katulad po yung bumuntong hininga muna. No, yun po yung importante, yung hindi siya dadalo. Yun po ang pag-usapan natin. No? Bakit hindi dadalo si BP Sara Duterte? Di ba? Kung hindi ako nagkakamali, si Leni Robredo ba? Pag hindi, eto mga kabayan, itong mga kulukoy na ito, pag hindi pa rin nila nag-gets kung bakit hindi dadalo si BP Sara, ewan ko na lang mga kabayan. Tinatanong pa ba yan kung bakit hindi dadalo si BP Sara? Malamang. Kayo ba? Siraan nyo ba naman ang siraan? Magpapakita pa sa inyo ng respeto? Kayo nga, hindi nyo rin respeto si BP Sara Diba? Buti nga, respeto pa kayo ni BP Sara. Siya mismo nagbigay sa inyo ng resignation letter niya. Diba? Pero doon sa pag-aatake ng mga alipores ninyo kay BP Sara, hindi man lang kayo umimik. Diba? May paisnab-isnab ba kayong mga yutak kayo? Tapos gusto niyo pang umatin si BP Sara. Nag-comment ngayon, natawa ko, sabi niya, dapat lang na hindi umatin si BP Sara. Baka lumindol Diba? Gumuho at matabunan lahat ng mga congressman at senatong na dadalo dyan sa SONA ng Pangulo. Di ba? Safe na ang future president namin. Yun po yung sabi niya. Dumadalo. Wala kasi tayong pakialam kung dumalo o hindi, di ba? Pero ito po, yung hindi po pagdalo ni BP Sara, talagang masakit po to para kay BBM, no? Kasi isa lang po ang ibig sabihin niyan. Isa lang po ang ibig sabihin niyan para sa akin. Tigilan mo na yung mga kacharm offensive mo kasi nakakapandiri na. Alam niyo yun, alam niyo yung matandang nagpapakyut. Aray ko. Tigilan na natin 'to kasi wala parang sa madaling salita, ako yung inaabangan ko talaga dito mga karibin natin, 'di ba? Kasi si Tambaluslos na gano'n
nagbigay na po ng kanyang statement about dito sa di pagdalo ni VP Sara sa darating na SONA. Ang inaabangan ko na lang po dito, kung si Senator Amy ba, magbibigay ng reaksyon niya dito. Kung kakampi pa rin ba si Senator Amy sa kay VP Sara, di ba? Yun po yung inaabangan ko dito kasi ano na siya bulgar na po siya. Siya, no? Hayag na po siya sa sa mga DDS. Ha? Kaya siya po ang inaabangan ko kung ano po ang sasabihin niya at reaction niya dito sa sinabi ni VP Sara na hindi tatakbo. Hindi siya attend dyan sa SONA. Ha? Ano sa palagay niyo magiging reaksyon ni Senator Amy Marcos, ha? So, ang tingin ko rito, declaration to na hindi niya pagdalo na tigilan niyo ng panggagamit sa akin. Tigilan niyo na yung Tama. yung pinasasama niyo yung pamilya ko at the same time dahil wala kayong mapakita na dapat maging masamang tao kay sa akin. At the same time sinasabi niyo ako na may unity pa rin, may buo pa rin yung unity, no? Yan yung message sa akin na tigilan niyo na ako, no? Hindi na ako magpapagamit sa inyo sa lahat ng mga So alam nyo mga kabayan, lahat po ng dahilan, no? Lahat po ng dahilan na kay VP Sara na para hindi umatin dyan sa sa SONA na yan. Ha? Alam niyo na po kung ano po yung mga dahilan na yan, di ba? Nag-resign na nga po bilang DepEd Secretary. Kung pwede nga lang mag-resign bilang vice presidente mo, siguro ko nag-resign na rin to si VP Sara bilang vice presidente mo. Kaso hindi yung pwede kasi hindi naman kayo yung nag-appoint sa kanya. Taong bayan naman yung nag-elect sa kanya, di ba? Pero kung siguro ko, kung ina-appoint lang yung vice president, malamang sa malamang mga kabayan, nag-resign na rin po ito si VP Sara, ha? kalokohan nyo. Nagsimula po yan sa mga hindi po nakakalam. Yung opening ng palarong pambansa, hindi rin po dumalo na si VP Sara Duterte. Kaya declaration ba to ng war with the matagal na po. matagal na po nila na binuwag. Actually sila po yung nagsimula eh. O kahit na wala na kaming pakialam, no? Yan po pag ganyan po pag nasa kalagitnaan ka na, hindi na po importante kung sino nagsimula. Ang importante, hindi mo na panghawakan yung unit team, no? Ikaw na presidente ka, second year mo pa lang o wala pang second year, wala kang kakayahan na yung mga kakampi mo nga, hindi mo kayang, in fairness naman po kay Pangulong Duterte, dumami po kakampi niya after eh. Wala po ako nabalitaan na kakampi niya dati na kumalas, di ba? O yung mag-e-election na, kasi ibang usapin na yun, may katulad si Pacquiao, mag-e-election na nagkalasan yun, kasi may ambisyon, gustong tumakbo eh. Akala nila ang patatakbo yun ni Pangulong Duterte si VP Sara na hindi niya rin naman nakayanan na suportahan. So nakailang ano na no? Ano pa ba ang kinakailangan yung malaman na talagang si VP Sara ay hindi na wala nang pagkukunwari. Ayaw niya na magkunwari na sila ay good pa. Oh, yan po ang patunay na wala na talaga, no? Ito na yung last straw yung ginawa ninyo sa Davao City na pinaglaruan ninyo. Yung biruin mo yung latest report. 3 pala ang nagpalitan, no? Hindi lang po si Patay. After po ni Patay, meron pa po 1 oras lang. Tapos yung pangatlo. Oo nga mga kababayan, no? Nasabi nga ng iba, record breaking yun eh. Yung ginawa nila sa Davao na within a day, within 24 hours ba yun? At tatlo mga kababayan yung itinalaga at na ano, na balik 3 palit po, yung ginawa nila diyan sa Davao sa magiging ano sana hepe. Sino bang matutuwa niyan? Ano bang akala ng mga ito sa mga pulis? No? Mukhang kayong mga yung PNP mga kababayan parang pinaglalaruan lang no diyan sa Davao City. Kung magpalit ng ano, parang kumakain lang. Agahan, hapunan, at agahan, tanghalian, at hapunan pala. Ano ba yan? Diba? Yan. Tatlo eh. Kung magpalit po sila ng in charge, you know? Chief, ano mo tawag dyan? Officer in charge, yan.
Ha? Diyan sa Davao City, parang kumakain lang. Agahan, tanghalian at hapunan. Naku naman. Well, anyway mga kababayan, ano naman po ang inyong reaksyon patungkol po sa video ito? Ha? Nakakatawa man po pero talagang talagang sabi nga nila no? Sa mga nag-comment share ko lang po rin, no? Sabi niya sa lahat daw ng mga presidente na kanyang na encounter na. Ha? Etong administrasyon ngayon, parang panahon na ni Cory, mga kababayan, no? Sabi niya. At ano na lang daw ang kulang, sabi hindi siguro Cory, mga ka-review. Nagkamali siguro siya kasi sinabi niya Cory tapos anong sunod Marshall na lang daw di ba yung Marshall naman sa tatay naman yun ni PBBM. So meaning Marcos, panahon ni Marcos, formality na lang po na magdeklara ng martial law sa Davao City. So yun po yung nakikita niya. Well, anyway mga kabayan, ano man po ang inyong reaksyon, i-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong komento or opinion patungkol po dito, right?